What's up mga plantito? Magandang araw sa inyo. Welcome back again to my vlog. For today's video guys ay i-vlog ko naman ang aking mga tanim sa aking nakalutang na hanging vegetable garden. Kaya samahan niyo ako. Tara, let's go! Ito nga pala ang tanim kong kamatis guys. Hinog na. Pwede nang harbisin. Pero hindi yan ang haharbisin natin ngayon. Dahil ang haharbisin ko ngayon ay ang tanim kong pakwan. Medyo malaki na siya guys. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo kung paano lumaki ang tanim kong pakwan. Ganito nga pala ang itsura niya, maliit pa ang bunga niya. Hindi ko lang nabidyohan ang pagtanim ko simula ng buto pa siya. Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga siya tinanim ng direkta. Sinaboy ko lang siya sa mga taniman ko at hindi ko alam kung tutubo siya. Dahil mahilig ako kumain ng pakwan at yung mga buto ay sinasaboy ko lang at kusa na lang silang tumutubo. Sa ganung paraan ay makikita mo agad kung alin ang magandang tubo at mapipili mo kung alin ang pubunutin mo o hindi. Pag maganda ang tubo, ayun ang tinitira ko at pinapatay ko ang mga hindi maganda ang tubo. Tinitignan ko lang kung maganda ang tubo ng dahon. At itong napili ko ay malalaki ang dahon at magaganda. Kaya siya ang pinili ko at inalagaan. Pag maganda kasi ang tubo ng dahon ay mas may potential siyang mamunga. Tulad nito guys, may bunga na siya. Tinatanggal ko nga pala ang mga unang bunga at ang mga sumunod na bunga. Tinitira ko lang ang isa para mas lumaki siya para hindi sila maghati sa pagkain. Ayon nga sa aking napanood na video, ang pagkain pala ng halaman ay niluluto sa dahon sa pamamagitan ng sikat ng araw. Photosynthesis ang tawag sa process na ito. Kino-convert niya ang light energy into chemical energy. Kailangan lang ng carbon dioxide na nilalabas ng mga tao at mga hayop. I-absorb niya ang carbon dioxide at ilalabas naman ang oxygen na atin namang ihinga. At syempre, kailangan din niya ng tubig at pataba sa lupa para maging kompleto ang pagkain ng ating halaman. Yun na nga guys, ito na naging itsura niya pagkalipas lang ng isang buwan. Parang sinlaki na siya ng mansanas. Medyo nag-iba nga lang ang hugis niya. Parang nag-courting duyan siya dahil sa inilagay kong duyan na net na pansalo. At pagkatapos ulit ng isang buwan ay binisita ko na ulit siya. At tinignan ko kung gaano na naman ang kalaki ang pinagbago niya. Medyo naninilaw-nilaw na rin ang mga dahon niya. Kaya siguro indikasyon ito na malapit na siyang mahinog at malanta. Medyo maliit lang ang pinagbago niya dahil siguro sa konti lang ang lupa na ginagalawan ng ugat niya. At hindi talaga punla ang mga buto na to. Dahil buto lang ito nang nabili kong pakwan sa palengke. Maraming beses na rin ako nagtanim ng pakwan dito sa aking garden. At hindi talaga sila lumalaki. Nung nakaraang harvest ko, malaki lang ng konti dito pero hinog na. Matamis at masarap din. Parang native lang na pakwan. At finally guys, pagkatapos ng mahigit 2 buwan ay nalanta na rin ang mga dahon. Senyalis na ito na hinog na ang pakwan at pwede nang anihin. At ngayon malalaman na natin kung ano ang itsura ng loob ng pakwan. At matitikman ko na naman ang tanim ko sa aking garden. Kaso lang guys, nagka-problema. Naprank ako ng aking camera habang nagpipitas ako ng pakwan. Hindi pala naka-play. Kaya sayang talaga. Kaya better luck next time na lang. Magtatanim na lang ulit ako ng pakwan. Nalaman ko lang na hindi naka-play nung tapos ka ng buksan at naubos ko lang kainin ang laman. Ito nga pala ang laman niya guys. Ang sarap at matamis. Suspense sana ang pagbukas ng pakwan. Kaso hindi pa na naka-play ang camera. Awit talaga. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muling pagtatanim ng pakwan kung lolo oven. Salamat sa panonood. Love you all. Om Sim.